ngayon sa panahon po ng eleksyon, gaano kalaki po ang kanilang impluwensya sa pagbubuo po ng mga opinion po? Napakalaki na kasi if you take a look nga doon sa survey, 'di ba, karamihan ng mga tao kumukuha ng news mula sa social media. And obviously, yung pinaka-prominent sa social media are your social media influencers and bloggers. Napakadami nilang following. And kung titingnan niyo lalong-lalo na sa TikTok, lalong-lalo na sa mga short form video, napakadami na talaga nila doon na milyon-milyon ang mga sumusunod sa kanila at nagpa-follow sa kanila. At madalas, pinaniniwalaan lang yung sinasabi nila without double checking or verifying. Okay. Okay, let's try to sort of like differentiate between influencers na talagang, naglalahad lang ng sarili nilang take. Ito yung opinion ko. Vis-a-vis merong mga social media influencers na ang pinanggagalingan nila, let's say endorsing a candidate or expressing a stand pro or against, is because meron silang natatanggap na remuneration, bayad. Yung mga yon. So, pagdating po sa ganyan, kailangan bang, paano mo malalaman ngayon bilang ikaw, lumalabas sa feed mo yan? Can you differentiate? Kailangan bang, importante bang malaman na itong lumabas sa feed mo ay bayad? May disclaimer dapat. Oo, di ba? Kasi like, kunwari, sa Amazon, pag Oo. meron kang ni-review na produkto, no? Nilalagay doon na ikaw ay verified purchase. No? Oo. You're reviewing this product na binili ko vis-a-vis binigay ito nung sa akin, nung kumpanya to Oo. try. So parang May merong disclaimer na alam mo na kasi libre mo lang nakuha kaya ang ganda ng review mo di ba? So yung pagdating din, well, it's a like rough analogy. Kailangan bang malaman natin na may disclaimer na bayad ako kaya ito yung aking malinaw dapat. Maganda sana kung may ganung sistema sa social media pero walang ganun, no? Unless kumbaga i-volunteer yung information na yun ng social media influencer or creator. Kunyari sabihin niya, part siya ng team ni ganito or meron siyang agreement. Pero bihira naman nangyayari yun at malabong mangyari yun. Yung magandang sistema sana is yung katulad ng ginagawa sa X na may community notes, na every time may pinopost ang isang tao, may opportunity lahat ng iba, lalong-lalo na yung mga fact-checkers or sabihin natin the general public, to correct kung ano man yung mga misleading statements. Tapos lalabas doon sa ilalim ng post kung ano yung tama o mali. Kumbaga nagkakaroon ng vetting ng information, not just by the fact-checkers, but by the general public. So yun yung magandang type of system, I think, nagagana without getting into government regulation of what people can and cannot say on social media. So i-call out mo pag fake. Call out na sa community. Pero X lang ang gumagawa niyan. Yung Parang policing the ranks. Oo. Parang Correct. kayo nagbabantayan kayo. So, are you of the same belief? A few weeks ago, parang si Executive Secretary Bersamin said na dapat itong mga fake news, yung mga peddlers, dapat i-prosecute na sila. Kasi you were saying na dapat na imbis na ma-regulate, sana may parang may self-regulation, no? Parang you look after yourselves. But if in extreme, do you think na because it's so rampant already, these fake news peddlers should be prosecuted? Dapat masampanan ng kaso para matuto, para po masampulan. Kung ako tatanungin ninyo, the moment it becomes like about national security, sabihin natin, kasi di ba may mga lumalabas na mga dating mga nagpo-post na yung Palawan ba daw is part of China? Yes. Naalala ninyo yun? Yes. So anything that relates to national security and our red line topics, I think you should make the full extent of, kumbaga use the full extent of the law. Parang rin yan pag may pamilya ka, tapos sinatake ka, di ba, malamang pag-iisipan mo na kung ano ba yung mga legal remedies that are available. However, moving forward, ang alam ko, may sinabing statement dati ang Meta at saka Facebook na they will also adopt yung tinatawag na community notes. Hindi ko lang alam kung kailan yung rollout noon at kung mangyayari ba talaga yun. Pero pag mangyari yun, napakagandang development sana noon na at least the more popular social media platforms will have that feature. Yung kalungkutan kasi while may community notes sa X tsaka sa Twitter or X or Twitter, hindi naman ganun kadaming Pilipino nandun, di ba? Karamihan ng mga Pilipino talaga ngayon nasa TikTok, Facebook tsaka Instagram. So maganda sana kung yung mga ganung klaseng feature malagay din sa mga platforms na yun. Okay. So ito panahon ng eleksyon at makikita natin lumalabas sa social media, may black propaganda, kung may epekto yan. Tapos pagdating sa mga botante, pag pro ka na at lumalabas sa feed mo, I guess based dun sa algorithm,
yung ano mo, yung stand mo, di ba? At yung kung antay ka rin naman, di ba? Yun din ang lumalabas because of the algorithm. What about yung mga undecided, yung mga tawagin nating fence sitters? How do you reach them? Well, dyan papasok yung tinatawag natin na advertising tsaka content that can go viral that has wider reach. Yun yung kagandahan sa social media naman eh. Social media, di ba, dapat originally, ang point niyan, ang makakita lang ng content mo, yung friends and family mo or yung network mo. Kaya nga siya tinawag na social media eh, di ba? Correct. Pero ngayon, it's actually more interest media. Ibig sabihin yan, ang sinaserve sa'yo ng algorithm is yung mga bagay na gusto mo. Yung mga gusto mong basahin, yung mga gusto mong panoodin, kasi it's all based on interest and personal preference now versus kung sino ba yung sinusundan mo at sino ba yung fina-follow mo. Napaka-profound, napakalaking change niyan with how social media has become in the last few years. Now, sabihin natin ikaw ay isang politiko or ikaw political party and you want to reach a wider base, obviously, dyan papasok yung paggawa ng mga content that could appeal to a wider audience, di ba? You can talk about issues, sabihin natin na sinusundan ng mga tao or binabasa nila, or sabihin natin you can talk about other topics that have wider reach, not necessarily just talking about a candidate or sabihin natin na party. Kasi issues have wider reach versus personalities. Let's get together. Sunday 25.